Kapag ginawa mo yan, uhulihin ka namin. Kakansilahin ang inyong pagkamamamayan at ipapadeport kayo sa mga bulok niyong bansang nasa ikatlong daigdig. Tanging leader na matatag lang ang makakapagsabi niyan, hindi si Tutiakia. Pasensya mga tao, lumipat kasi ang conjunctivitis sa kabilang mata ko. Naisip ko ring mag-astig, kaya nagsombrero ako. Noong Nobyembre, 1,900 at 38 isang Hudyong Pulako ang pumatay ng Germanong diplomat sa Paris dahil sa galit niya sa Alemanya na nagpaalis sa kanyang pamilya. Sa loob ng 24 hanggang 48 oras, nagbigay si Joseph Goebbels ng talumpati sa mga opisyal ng Nazi sa Munich. At sinabi niya na ang mga tao sa Alemanya ay dapat tumugon laban sa mga Hudyo. Pagkasabi niya, agad sumiklab ang kaguluhan. Nasunog ang 250 sinagoga. 7,000 negosyo ng mga Hudyo winasak at ninakawan at halos 70 Hudyo ang pinatay. 30,000 lalaking Hudyo ang inaresto at dinala sa kampong konsentrasyon. Ang gabing iyon ay kilala bilang gabi ng basag na salamin o Kristallnacht. At pagkatapos noon, anong nangyari? Sa tingin ko, hindi ko na kailangang sabihin pa sa'yo. Mahalagang sandali iyon sa kasaysayan ng Alemanya. Galit si Adolf Hitler sa mga Hudyo at ipinapahayag niya ito, ngunit hindi niya alam ang gagawin sa kanila. Iyon ang sandaling hinihintay nila dahil matindi ang diskriminasyon noon laban sa mga Hudyo. Naipasa na ang mga batas ng Nuremberg. Pagkatapos ng gabing ito, nagsimula silang mamatay. Ngayon, hindi magiging pagmamalabis kung sasabihin kong ang nangyayari sa Europa, lalo na sa UK, ay halos kasing lapit na ng Kristallnacht. Siyempre, hindi pa ito ganun. Pero isang hakbang na lang bago mangyari yon. Ang pinagkaiba lang natin, wala tayong anti-Semitikong gobyerno tulad ng Nazi sa Alemanya. Pero meron tayong komunidad na galit sa mga Hudyo. Naitala namin ang mga insidente ng pagsira sa mga restauran at negosyo ng mga Hudyo sa Melbourne at Sydney. Nangyari rin ito sa London. Inaharas ang mga Hudyo sa New York, London at halos saan man sa kanlurang mundo. Nakakatakot yon. Sinagip ng pulisya ang mga lalaki habang inihahagis sa kanila ang mga itlog. Sumisigaw sila, hahanapin daw nila ang mga Hudyo at gusto ng dugo nila. Walang ginawa ang mga pulis. Isipin mo yon. Himihingi nila ang literal na dugo natin at ang mga pulis ay naglalakad lang sa tabi nila. Lalaban tayo sa Martes! Gusto namin ang mga Zionista! Gusto namin ang dugo! Ito, ang susunod na anti-Hudyo na edisyon. Ilang oras lang lumipas, marahas kami inatake paglabas ng isang kosher na restoran sa anti-Semitikong insidente. Aya ko man sabihin pero di ako sigurado kung may kinabukasan pa ang mga Hudyo dito. Inaatake kami ng mga ekstremista sa kalsada at walang aksyon ng pulisya. Hindi makakatutubo ng mga bansang iyon, kundi isang agresibong komunidad. May mga nagsasabing sila ay tagasunod ng relihiyon ng kapayapaan. Ay, ang kabalintunaan. Ano dapat itawag natin sa sarili? Siguro kabaliktaran ng ginagawa natin. Anong ginagawa natin? Nagpapalaga na pa tayo ng karahasan? Sige, tawagin natin ang sarili natin na mga mapayapa. Tingnan mo ito. Sa Golders Green, na isang lugar sa London na may malaking komunidad ng mga Hudyo, ganito ang nangyayari. 4 na ambulansya ng mga organisasyong Hudyo ang sinunog sa London. Kaya itong dalawang lalaki biglang lumitaw at sinunog nila ang mga ambulansya. May narinig pang mga pagsabog. Yan ang nangyayari ngayon sa London. Ngayon, tingnan mo ito. May nagsasabing siya ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Britanya. Hindi na ako magtataka kung siya ang pinakamasamang at pinaka hindi popular na punong ministro ng UK. Dalawang mukha siya kung magsalita. Nandun lang siya, nagsasalita ng nakakabahala pero walang ginagawa. Ito ay isang kakilakilabot na anti-Semitikong pag-atake. Siyempre, iniisip ko pati na rin nating lahat ang mga nasa paligid, lalo na mga residente, na normal lang na mag-alala. Ang komunidad ng mga Hudyo sa buong bansa ay labis na nag-aalala. Nakipag-ugnayan na ako sa mga lider ng komunidad ngayong umaga at magpapatuloy ako makipag-ugnayan sa kanila sa buong araw. Ngunit walang puwang ang antisemitismo sa ating lipunan.
At napakahalaga na tayo ay magkaisa sa ganitong mga pagkakataon. May isang komunidad na paulit-ulit na gumagawa nito. Kung seryoso kang pigilan ang pagkalat ng antisemitismo sa bansa mo, alisin mo ang pangunahing problema. Hindi mga far-right na puting supremacists ang gumagawa niyan. Kahit maraming tao ang may Israel at Jewish derangement syndrome. Halimbawa, si James Goddard ay ethno-nationalist. Tingnan ang sinabi niya. Hudyo ba ang nagsusunog ng sarili nilang ambulansya para mag-udyok ng galit? O ang mga Mohammedan, ibig sabihin ang mga Muslim? Dahil sa kanilang Jewish at Israeli derangement syndrome, iniisip nilang baka ang mga Hudyo mismo ang gumagawa nito sa sarili nila. Kaya pagkatapos ng isang malagim na pag-atake sa komunidad ng mga Hudyo, ang mga Muslim mismo ang sinisisi ang mga Hudyo. Parang sinisisi mo ang mga taga New York pagkatapos ng 9/11? Parang sinisisi mo ang mga taga London pagkatapos ng 7/7. Pero dahil Hudyo ang tinutukoy, ayos lang daw. Hindi ko na ipapakita ang video dahil hindi talaga matiis ang babaeng ito. Sinasabi niya na mas marami pang galit at luha sa mga walang lamang ambulansya na sinunog ng mga agresibong jihadi kaysa sa Israel na pumapatay ng mga tao sa 4 na iba't ibang bansa. Anong kinalaman ng mga Hudyo sa Golders Green sa Israel? Kita mo, binibigyang katwiran nila ang lahat. Sa pananaw nila, ayos lang pumatay, manira, manakit, magdulot ng pinsala o sirain ang ari-ariya ng mga Hudyo dahil ginawa raw iyon ng Israel kay kung sino man. Kita mo, hindi mo talaga mapapasaya ang mga taong ito. Tinatawag pa siyang jihadi babi ng iba. Pero tingnan mo siya, hindi niya ipinapakita ang sarili bilang radikal na Muslim. Wala siyang hijab o nikabi, tulad ng karaniwang mga babaeng mukhang nakabalot sa sako ng basura. At hindi siya manamit ng ganon. Gusto niya ipakita ang sarili bilang isang modernong, progresibong Muslim sa ika-21 siglo. Ganon niya ipinapakita ang sarili niya. Kaya nung tinanong sila ni Piers Morgan kung kinukondena ba nila ang Hamas, sinusubukan niyang ilantad kung sino talaga ang mga taong ito. Itong babae, ipinagdiwang niya ang teroristang pag-atake noong Oktubre 7 dahil hindi nila mapigilan ang sarili. Tuwing may napapatay na Hudyo o nasisira ang ari-arian niya, talagang ipinagdiriwang ito ng mga taong ito. Sabi ni Keir Starmer, walang lugar ang antisemitismo sa lipunan natin. Palagi siyang nagbibigay ng paulit-ulit na pahayag. Tama lang na nagsimula na magprotesta ang mga tao laban sa lumalalang antisemitismo. At mukhang, pasensya na mga Hudyo. Sa tingin ko, iniwan na kayo. Ito na yon. Iniwan na kayo. Sa tingin ko, hindi ligtas ang London. Ang London ay sentro ng Islamismo. Tingnan mo, may armadong sundalo na nagbabantay sa mga lugar ng mga Hudyo sa Belgium matapos ang sunod-sunod na pag-atake. Tingnan mo yan. Sino mag-aakala? Hindi ba't pinoprotektahan nila ang mga Hudyo mula sa Kristallnacht ulit? Panahon na para makita nila ang nangyayari. Kagabi, sinunog nila ang 4 na ambulansya ng mga Hudyo. Kaya nakikita nila na kailangan itong gawin. Wala ng ibang pagpipilian. Meron namang pagpipilian. Simula nang hulihin ang mga taong ito. Simula nang ipa-deport sila. Simula nang kansilahin ang kanilang pagkamamamayan. Walang pakialam ang mga taong ito. Hindi nila iniintindi kung mawalan sila ng pagkamamamayan o makulong dahil sa laki ng kanilang galit. Galit sila sa mga Hudyo. Isa itong relihiyosong pagkakakilanlan at hindi yung naiintindihan ng mga tao. At itong payaso na punong ministro na si Keir Starmer. At syempre ang kaibigan niya dito sa Australia, si Anthony Albanese. Itong dalawang tanga ay hindi talaga matalino. Hindi sila tulad ni Nelson Mandela o Abraham Lincoln. Hindi sila dakilang estadista. Wala talaga silang kakayahan. At bukod pa doon, tinanggapan nila marahil ang pinakamahirap na trabaho na wala pang tao ang nagtagumpay. At iyon ay ang sabihan ng mga Muslim na huwag kamuhian ang mga hindi naniniwala. Nasa DNA na ng Islam yon. Iniisip niya na gagawa tayo ng lipunan kung saan Muslim, Hudyo at Kristiyano ay magkakasundo. Matagal nang magkakasundo ang Hudyo at Kristiyano. Kapag dinagdag mo ang agresibong relihiyon tulad ng Islam, suwerte ka na lang. At itong hangal na punong ministro, iniisip pa talaga niya na kaya niyang gawin yon. Walang solusyon mga pare. Kailangan mong maging mahigpit. Sabihin mo hindi tayo ganito. Mayroon kayong mga ambisyon at paninindigan bilang sibilisasyon. Ganon din kaming nasa kanluran. Ibig sabihin, Britanya, may sarili rin kaming paninindigan bilang sibilisasyon. Hinilala namin ang pag-ira ng Israel
Kinilala namin ang aming mga Hudyo at hindi kami pumapayag sa anumang karahasan laban sa kanila. Sinasabi ninyong nagkaroon ng genocide ang Israel sa Gaza, kaya tatargetin namin ang mga Hudyo sa Melbourne, Sydney, New York at London. Kapag ginawa ninyo yan, huhulihin, ikakansela ang pagkamamamayan at ipapadeport kayo sa mga basurang bansang pangatlong daigdig ninyo. Pero tanging isang leader na may paninindigan lang ang makakapagsabi niyan. Hindi si Tuti Akia. Kaya pala ginawa ang hakbang na ito matapos ang isang pagsabog na tumama sa isang sinagoga sa Belgium, itong unang bahagi ng buwan. Noong Marso, may isa pang pag-atake sa sinagoga sa Belgium. Hindi na natin ito nabalitaan dahil sobrang karaniwan ng ganito, kaya di na napapansin. Kailangan natin palaging may protection, may seguridad. Kailangan natin ng seguridad para sa ating mga anak, para sa mga paaralan, para sa mga samahan ng kabataan. Dapat lubos na protektado ang ating mga anak kapag may mga gawaing pangkomunidad sila. Kaya naman hinihiling namin ito anumang oras. Lalo na ngayon dahil labis kaming nag-aalala bago pa man ang pag-atake. Ngunit mas lalo pa mula nang mangyari ang pag-atake nitong mga nakaraang taon. Kaya kailangan namin yon. Medyo napapanatag kami, pero hindi nawawala ang aming pag-aalala. Ang dahilan kung bakit kailangan mo silang labanan ay dahil sila ay mga Hudyo at Kristiyano. Dapat mong labanan ang mga imperyo sa paligid mo o ang mga pamahalaan sa paligid mo ng mga Hudyo o Kristiyano hanggang sa magbayad sila ng jizya. At pagkatapos, ang paraan nito ay nasa hadith. 3 opsyon ang ibinibigay sa kanila. Alinman sa magbayad ka ng jizya, o gawin mo ito, o gawin mo yon. Hindi kami humihingi ng paumanhin tungkol sa puntong yan. Yan ang katotohanan. Ilang dekada nang ginagawa ng mga taong ito ang mga bagay na ito. Ito ang dahilan kung bakit walang problema ang mga tao sa mga Hindu, Budista o Hudyo. Wala silang problema. Tanungin mo sarili mo, malinaw na hindi ito tungkol sa lahi dahil kung rasismo ito, dapat lahat ay target ng mga rasista. Bakit silang tinatarget ng lahat? Sabi ko nga, hindi mo kami maloloko sa pagsabing hindi lahat ng Muslim, hindi mahalaga yon. Kapag ang mga Muslim na itong naging tanging kinatawan ng Islam at ng komunidad na Muslim, hindi nila pwedeng sisihin ang mga tao kung bakit sila nababahala o nag-aalala sa inyo. Ang buong UK ay nababahala at nag-aalala dahil sa mga taong ito. At maliban na lang kung ang mga Muslim na nagsusuot ng lipstick, moderate at progresibo ay magsimulang lumabas ng marami at kondenahin ang mga taong ito dahil sa kanilang lantad na mga gawain tulad ng nakita natin sa Trafalgar Square. Nakikita natin sila halos linggo-linggo kahit saan. Kahit saan nakita natin sa Sydney. Nakita mo ba? Pinapalis pa sila ng pulis, tapos Islamophobia na naman. Grabe. Pare-pareho lang ang ginagawa sa buong kanduraning mundo. Kaya naman, sa buong kanduraning mundo, medyo tinatanggap ang mga Hindu, Budista, Hudyo, Chino at mga Vietnamese. Pero may isang komunidad na parang sinasabi ng mga tao, ayaw namin magkaroon ng anumang kinalaman sa kanila. Kaya imbes na lituhin ang publiko, tumingin ka sa salamin at itanong mo sa sarili mo, yan, baka dahil sa masamang ugali ng komunidad ninyo, kaya naiinis o nagagalit sa inyo ang mga tao. Umabot sa punto na sinasabi ng mga tao, ayaw na naming makinig, paalisin na sila. Pakyo sa kanya. Si Rupert Lowe ay kumakatok na sa pintuan. Si Nigel Farage, na dati ay medyo mahinahon ang pakikitungo sa mga taong ito, napipilitan na ngayon tumindig sa isang sukdulang makakanang posisyon dahil si Rupert Lowe ay kumakatok na sa pintuan. Nagreklamo siya tungkol kay Camille Bednack. Nagreklamo rin siya tungkol sa mga Tories. Binasa ko sa iyo ang tweet ni Nick Timothy. Sa tingin ko yun ang pangalan niya. Na talagang binatikos ang pagpapakitang ito ng kapangyarihan sa Trafalgar Square na inorganisa ni Sadiq Khan. Paulit-ulit nilang ginagawa ito. Anong ibig sabihin kapag sinabing wala silang respeto sa pagpapahalaga ng kanluran o Britanya? Alam ng mga taong ito na pinupukaw nila ang mga taga rito. Pinapagalit nila ang mga taga rito. Siguro para na lang sa pagkakaisa ng lipunan, bilang isang magandang kilos, baka dapat umatras muna tayo ng kaunti. Sige mga kaibigan, naiintindihan namin na nasisira na ang relasyon natin.
Naiintindihan ko na may ilan tayong masasamang tao na nagpakita ng masamang imahe ng Islam. Sa tingin namin, dapat kaming payagang magdasal ng hayagan. Pero kung sa tingin ninyo na ito ay nakakabahala, nakakainis, nakakaasar, o nang aaway sa inyo, bilang pagpapakita ng magandang loob, hindi na namin ito gagawin. Sige, gawin ninyo. Pero hindi nila ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi natin na ito ay pagpapakita ng dominasyon. Maaaring isipin ng isang Muslim na, nagdadasal lang naman ako. Ang Islam ay isang kultura. Ano ang ibig sabihin ng Islam? Hindi ibig sabihin nito ay kapayapaan. Ang Islam ay nangangahulugang pagpapasakop kay Allah. Yan ang ginagawa nila. Ipinapakita nila sa iyo na narito si Allah. Madarasal kami. Nagpapakitang gilas sila sa kanilang Diyos. Gustong-gusto nilang mapakitang gilas sa kanilang Diyos. Gustong-gusto nilang ipakita na, O Diyos, tingnan mo ang ginagawa namin para sa iyo. Kaya sila ganoon kapanatikong sumasamba. Kaya gusto nilang mamatay. Talagang gusto nilang mamatay. Hindi nila pinahahalagaan ang buhay tulad ng ginagawa natin. Kaya huwag mo akong paandaran ng huwad mong pag-iyak. Matagal ko na itong sinasabi at tingin ko handa na ang Britanya. Malakas ang paninindigan ng mga Tory dahil alam nilang mawawala sila sa susunod na pangkalahatang halalan. Ang tanging inaalala ko lang ay baka mahati ang boto ng kanan. Silang tatlo. Sa palagay ko, makakabawi ang mga Tory dahil mas mahigpit ang kanilang paninindigan laban sa mga Islamista. Malinaw na ang Reform ang pinakamalaking partido ngayon. Lumalaki ang Restore at silang may pinakamahigpit na paninindigan. Sang-ayon ako sa lahat ng iyon. Kung ako si Rupert Lowe, mas kikiling pa ako sa kanan. Gagawin ko yon. Sa matitinding panahon, matitinding hakbang ang kailangan. Hindi ito sinadya. Dati, napakabukas sa pagtanggap ng mga tao. Mga 20 taon lang ang nakalipas. Noon, walang usapan tungkol dito. Bawal pa nga sa kanila noon gamitin ang salitang P. Ganoon sila kabait dati. At ang ginagawa nila, kapag binigyan mo sila ng kaunting luwag, sinasamantala nila at sobra-sobra pa ang kinukuha. Kaya hindi ito matatapos. Ang tanging paraan para matapos ito ay tumindig at sabing tama na. Hindi na namin palalampasin. May problema ka na. Pumunta ka sa isang bansa na mas tugma sa mga pinaniniwalaan mo, pero hindi kami magkukompromiso sa aming mga halaga.